Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon mga kasari. Pasensya na po kung ngayon lang ako ulit nakapag-vlog at medyo busy po tayo. Kamusta naman po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Ano nga ba po ang kwento ninyo tungkol sa mga pautang? Ito na naman po ulit ang magiging topic ko kasi ang dami-dami kong na babasa, ang daming tanong, lalo na yung mga bagong gustong magtinda ng sari-sari store kung okay lang daw ba magpautang. Etong aking kwento, based sa aking experience. Noong una kasi, bukas itong tindahan ko, talaga pong ako yung nagpapautang kasi pakikisama sa kagustuhan na dumami ang ating customer. Akala ko yung isang way para magkaroon tayo ng isang katerbang customer. Yung pala, magkakaroon pala tayo ng isang katerbang sama ng loob, sakit ng ulo, stress. Yun po ang nakuha ko sa pagpapautang. Kaya doon sa mga baguhan, wag po tayong mag-alala kung sinasabi nila na kung hindi ka magpapautang, mawawalan tayo ng customer. Hindi po totoo yon dahil kung kumpleto naman po ang tindahan ninyo, nandyan po lahat, hindi po kayo mawawalan ng customer dahil kung bibili sila sa iba at wala yung item na gusto nila at meron sayo at sayo talaga pupunta yung mga yan kahit hindi sila makakautang sayo. Hindi ho totoo yun. Huwag kayong mag-isip ng gano'n. Huwag kayong mag-alala dahil ang panlaban lang natin dyan ay kompletong items. Yung mga items na wala dito, wala doon. Matagal ko na po sinasabi yan, lagi ko sa vlog na kailangan magkaroon tayo ng items na wala dito, wala doon, na wala yung ibang tindahan na sa'yo talaga tatakbo. Na iisipin nila na, doon pala, meron pala doon itong hinahanap ko na ito. So, hindi talaga nakakaano yung hindi pagpapautang, hindi nakakabawas ng ating customer yon. Basta kumplitohin lang natin ang ating paninda. At saka ang problema sa pagpapautang mga kasari, do sa mga bagong gustong mag-ano ng tindahan, yung cash flow. Yung cash flow natin matutulog. Saan tayo kukuha ng ipapalit natin do sa mga panindang na ibenta na natin o kaya napautang? Lalong-lalo pa, napakahirap ng ganyan kasi dito natin kinukuha yung lahat ng pangangailangan natin, lahat ng gusto natin, merienda. Minsan kasi hindi natin nababayaran o dapat lang talagang bayaran natin kung lahat ng mga kinukuha natin. Pero minsan hindi rin maiwasan na makakalimutan natin o saan tayo kukuha ng ipapalit natin dun sa napautang nating mga ng mga items. Wala, mahihirapan tayo. Mamumuhunan ulit tayo kung laging gano'n na puro nasa utang ang ating mga paninda. Lalo na pag hindi tayo nakasingil. Siyempre, sa dami ba naman ang napautang natin, halimbawa na lang, hindi tayo nakasingil, hindi sila nakabayad kasi alam nyo naman yung mangungutang. Hindi perang ibabayad nila sa inyo, kundi yung mga problema nila. Mga hinaing nila sa buhay na walang kita si kumpare mo, walang kita si kuya mo, na mahina hindi natin kailangan yung mga daing na yon, ang kailangan natin yung bayad. Yun ang binibigay nila sa atin Paano na? Di lalo tayong mawawalan ng pangpuhunan. Hindi naman natin to itinayo yung tindahan na to para taong sa mga taong walang kakayanan na mamili na sa mga gusto nila na hindi ko walang kakayanan sa mga bagay na gusto nilang bilhin kasi mas priority nila yung mga expenses nila na hindi importante kasi umaasa sila na meron silang tindahang uutangan. Ang pagpapautang din ay pagkakaroon din ng kaaway, pagkakaroon ng kasamaan ng loob, lalo na sa mga kamag-anak, kaibigan. Pag hindi mo napautang, galit pa. Sasabihin, hindi ba kayo makapag-antay? Di ba? Totoo yan mga kasari. Yan ang mga sinasabi kong ito, itong kwento kong to, based sa aking experience. Kaya,
tinigil ko na talaga ang pagpapautang. Meron pa akong experience na umpisa, panay ang pamilya niya. Siguro 500, 700. For 6 months yon ha. Puro ganun ang pamimili niya rito. Talagang nagpakitang hila siya. Bandang huli, kulang na ng mga, mga bayad niya. Kulang na ng 5, kulang na ng 10, ibabalik na lang daw niya. So, pumapayag naman ako dahil good customer naman siya eh. Nung ilang linggo na, nag-umpisa na siya na mangungutang. Nung umpisa, pinapautang ko kasi maganda siya magbayad. Linggo-linggo talaga kasi meron silang factor, ewan ko ano yung negosyo nilang yan. Pati yung mga tao niya, dito rin nangungutang. Kaya lang, ibinabawas na lang nila sa sahod. Ang ganda talaga. Linggo-linggo talaga, 1,000, 2,000, 3,000. Bandang huli na, medyo nalilate na. Medyo sabi ko, medyo lumalabas na yung totoong kulay nito ah. Hanggang sa umabot na ng buwan, 2 buwan, hindi nakakabayad. Kaya ang ginawa ko, nung pinasingil ko na talaga, pwede lang, puntahan ko talaga sa bahay. Natusan lang yung boy nila eh. Pinasingil ko na talaga. Nung nagbayad na, hindi ko na siya talaga pinautang. Nagpupunta pa rito para mangutang. Sabi ko, sorry, hindi na ako nagpapautang kasi aalis ako, magbabakasyon ako. Pero actually, hindi totoo yun. Siyempre, sabihin lang natin ng maayos yung kung tatanggihan natin sila. Huwag tayong magagalit. Paliwanag lang natin sa kanila ng maayos para maintindihan nila. Nakakaintindi naman ngayon, hindi na sila umuutang, pero hindi na rin sila bumibili rito. Sa iba na sila bumibili. Wala namang problema eh. Talagang ganun ang business eh. Kesa naman mamatay ako sa konsumisyon, mamatay ako sa stress, kakaisip, kailan kaya magbabayad. Biruin nyo, 2,000, 3,000, napakalaking halaga nun, mga kasari, na hindi agad ibabayad. Ang laki ng, pwedeng pambili ng mga, mga kahong Red Horse, soft drinks. Biruin mo yun, aabutin ng 1 buwan, 2 buwan. Hindi naman pwedeng ganon. At isa pa, mga kasari, maawa tayo sa mga customer natin. Ako'y awang-awa talaga sa mga customer natin na biruin mo, dito lang sila dadaan diretso, iikot pa sila doon para umiwas lang. Di ba nakakaawa yun, nakakadurog ng puso talaga. Iikot talaga sila para lang umiwas sa tindahan mo kasi may utang sila. Doon sa kabila, cash. Hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit ganon. Pag may utang sila, umiikot sila o umiiwas. Hindi ko alam kung anong reason. Dahil siguro nahihiya o natatakot singilin agad o talagang nang-aasar lang. Yun ang hindi ko mag-get sa ugali ng mga customer kung bakit pag may utang, galit pa singilin, umiiwas, kung saan-saang lugar nagdadaan. Hindi ko talaga maintindihan. Biruin mo mga kasari, kung hindi tayo makakasingil sa ating mga pautang, siyempre, wala tayong pagdagdag. Kailangan natin ng puhunan. O, saan tayo kukuha? Mabuti sana kung ang laki ng ating mga kinikita, piso-piso, 2 piso lang naman ang tubo natin dito. Hindi nila naiintindihan yon. Hindi nila alam pagka gano'n ang mga magiging sitwasyon, titipirin natin ang ating pamimili. Kasi ang pera nasa kanila, tulog. Hindi naman natin alam kung kailan sila magbabayad, kung kailan sila magkakaroon ng pera para sa pambayad. Mabuti sana kung nagkapera sila, babayaran nila lang buong gano'n ang kanilang mga utang. Hindi naman. Ang iba dyan, kahalati lang o kaya magpapaunang bayad ng 200, 300. Hindi pa nila bubuuin yon. Pagkatapos, pag nagbayad sila, another utang na naman, matatabo na naman yung una. Siyempre, matutuwa ka ba nun? Hindi. Kaya hanggat maaari mga kasari, iwasan natin na magpautang, iwasan natin ang, kung hindi lang talaga maiwasan, piliin na lang natin kung sino ang ating pautangin. Yun na lang. Kung talagang, depende rin kasi sa location yan eh. May mga tao talaga sa isang area na mga puro balasombas. Meron namang mga tao sa isang area din na mabubuti, may mga isip na nakakaintindi. Depende lang talaga sa location. Dito sa location ko, okay naman, nakakaintindi naman sila na hindi ako talaga hininto ko na ang pagpapautang.
Hindi naman natin itinayo itong tindahan na to para sa mga taong walang pambili. 'Di ba? Binili naman natin itong mga ating mga paninda na cash. So, kung kailangan kontrolin natin yung pagiging maawain natin kasi bandang huli tayo ang magiging kawawa. Tutulong tayo, bakit hindi? Tutulong tayo doon sa mga talagang nakikita natin na yung kawawa na marunong magbayad. Sa mga ganong klaseng tao, okay lang. Pero sa mga taong ang uutangin mga alak, pagkatapos makikita mo, panay ang pamilya dito, tapos uutangan ka. Di ba mga kasari? So, ang gagawin natin, iwasan nating makipag-close masyado sa ating customer, iwasan nating, kasi pagka medyo nakikiano sila sa atin, feeling nila, BFF na natin sila, feeling nila, close na talaga, na pwede na umutang, pwede na tayong hindi muna bayaran, kaya iwasan muna natin yung mga ganong mga klaseng tao. Magkipagbiroan tayo sa customer natin, makipag-usap tayo, pero bibigyan natin ng limitasyon. Huwag nating pairalin yung ating emotion na maaawa tayo. Mas makakaawa tayo kasi mawawalan tayo ng puhunan. Depende na rin din sa mga taong pauutangin. Hindi ko naman sinabi na totally wag mapautang. Pero ako, nagpapautang ako 2 taon na lang. Yung mapapagkatiwalaan talaga. Di ba mga kasari, tama ba o hindi? Kasi tayo din ang kawawa bandang huli. Hindi nila na iintindihan yung ating ano dito yung pagod, yung hirap. Kaya kailangan ingatan natin ang ating mga kita. So, yun lang po mga kasari. Inano ko lang yung aking experience sa pagtitinda ko, sa pagpapautang dati. Sinare ko lang para magkaroon ng kaliwanagan yung ibang mga OFW na gustong magsari-sari store, na wag silang mag-alala, wag kayong matakot na hindi magpapautang. At merong bibili niyan, wag kayong mag-alala. Okay? Sa susunod po ulit mga kasari, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nanood. Maraming po salamat.